Mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Bago po lahat, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, naway Ama, maghari po nawa Ama ang inyong walang hanggang pagmamahal at pangangalaga sa amin lahat. Ganon din po, pagharian din kami ng inyong pinakamamahal na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon Diyos. Amen, Amen, Amen. Narito po ako sa isang lugar sa Tanay. Meron pong banal na lugar na nakaramdam po ako na iba-ibang uri ng mga positibong kalakasan. Kaya kanina po kahit na natutulog ako, may mga puting espiritu na naramdaman ko po na napaka-aliwalas po. Bilang isang karagdagan yan sa kalakasan natin pang-espiritual. Kaya napakapalad po ng mga tao po na mahihipo pagdating mga oras ng ating mga gawain. Kaya mga kapatid kong minamahal, iba po talaga ang isang level ng taong masyadong matapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo ginagambala ng mga iba-ibang uri ng mga masasamang elemento. Hindi po tayo ginagambala. Nagkakaroon pa po ng mga magagandang ugnayan. Kaya po, kadalasan mga mahal kong kapatid, ang nararamdaman ko, bakit maraming tao na lapitin ng mga masasamang elemento? Alam niyo kung bakit? Kasalanan. Dahil ang mga masasamang espiritu, hindi sila takot sa mga taong makasalanan. Bagkos, ginagambala nila ito, no? Binibigyan nila ito ng mga kaguluhan ng isip. Kaya ang tao po, kapag makasalanan, ang ibig sabihin nun, nakakagawa tayo ng labag sa kalooban ng Ama. Kaya nagkakaroon tayo ng iba-ibang uri ng mga natatanggap na iba-ibang uri ng problema sa ibabaw ng lupa. Tandaan nyo, marami may sakit. Bagay, hindi naman lahat ng oras. Kasi po, meron mga may sakit spiritual at meron may sakit physical. Yung sakit spiritual po, mga gambala po ito ng mga tao na malayo ang paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Yung sakit physical naman, nakakagawa naman ito ng mga iba-ibang uri ng gawain, pampisikal. Katulad po ng pag-aabuso sa pagkain. Pag-abuso sa pananalita. Pag-abuso sa iba-ibang uri ng gawa. Pisikal pisikal po. Kaya kung masama ang ginagawa mo sa iyong kapwa, malamang ang kapwa din natin babalingan din ng masamang gawa para mabigyan tayo ng masamang kalagayan sa ating buhay. Kaya kung tayo naman mga masasama ang salita, may babalik din masamang salita sa atin upang makagulo rin ito sa ating mga kaisipan. Kaya mga kapatid ko, ang mensahe sa akin, kung maaari, sumunod tayo
sumunod sa kalooban ng Ama sa salita upang isipin ang salita para isagawa. Pero kung nananatili lang tayo sa salita, wala pong buhay mga kapatid. Walang buhay. Nagkakaroon lang ng buhay ang salita kung isa sa buhay natin. Di po ba? Ngayon, may nagtanong po sa akin, Father, bakit po may mga bakla, may mga tomboy, may mga kapansanan? Pag sinabi may mga kapansanan, may bulag, may pilay, gano'n. Bakit po may gano'n? Kung pantay-pantay ang pagtingin ng Ama sa atin. Kako, napakaganda ng katanungan mo, kapatid. No? Ang pagtingin ng Ama sa atin, hindi naman sa kalagayan. Kung hindi, tinitignan tayo sa pamumuhay espiritual. Kita nyo, may kumpleto ang katawan. Pero ano ginagawa? Nakahilata. Pag nagutom, hihingi. No? Yung hiningi, ibibili pa ng mga ano-anong uri na makakasira sa kanyang katawan. Alak, sigarilyo, kung ano-ano. Meron naman pong may kapansanan. Pero walang ginawa kung hindi magtrabaho para makatulong sa walang kapansanan. Tingnan nyo, sino, no? Sino ba talaga ang karapat dapat sa paningin ng Diyos? Kapatid, pantay-pantay ang paningin ng Diyos sa atin. Espiritual. Kaya nagkaroon ng mga ganyang uri, no? Ganyang uri ng mga may pilay para malaman. Para malaman na meron. Kaya may tao may mga kapansanan eh. Para malaman ng taong walang kapansanan, bakit yung may kapansanan nakakagawa? Siya, na walang kapansanan, wala siya nagagawa. Ano ba ang tunay na kahalagan ng buhay? Po, punta naman tayo sa kasarian. Bakit po may bakla, may tomboy, ganon, di ba? Alam niyo mga kapatid, hindi naman mahalaga yung ano eh. Kay bakla siya, kay tomboy. Alam niyo mahalaga? Sumusunod sa Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Ang kalagayan ng Ama, hindi naman po, kung sinabi, Ama, lalaki. No? Hindi naman sinabi na Ama lalaki siya. Hindi niya sinabi, ako lalaki. Hindi po. Alam niyo ang totoo? Ang original na pangalan niya, ako. Ako'y si ako. I am I. Yun ang tanong ni Moises. Pero yung mga katagang mga pangalan, tao po nagawa niyan. Yung Adonai, Yahweh,
Di ba? Hmm. Kaya lang natawag siya talagang ama dahil meron siyang anak. Di ba? Hindi niyo ba alam? Pwede rin maghari ang ama sa isang babae. Dahil yung salitang ako, pangkalahatan po yun. Dahil hindi nagsalita ang ama sa kanyang kasarian. Diba? Hindi niya rin sinabi, I am the Father. Hindi. I am I. Hmm. Nasa atin lahat ang mga salitang, no, inanak ng ama. Ayan po kathanang kaisipan ng tao, inanak ng ama. Ginawa ng ama ang isang, no, ang isang kasama niya na tinatawag na salita. Kinuha niya sa kanyang bosom. 'Di ba? Kung sakaling sabihin ng ama na ito ang minamahal kong anak, pwede po. Kasi lahat na nilikha niya, pwede niyang tawaging anak. Mga anghel na nilikha niya, pwede niya rin tawaging anak. Siya nga po mga kapatid, sa lugar na ito, wala pong kuryente. Gumagana ang mga ilaw, rito, via generator. Narinig niyo yun? Generator po yun. Sa sandaling ito, pinagana na nila ang generator. Mga solar generator. Tingnan nyo, bakit sa lugar nito may ilaw, may kuryente? Dahil hindi sila natatakot eh. Hindi sila natatakot mawalan langis o gasolina. Di po ba? Dahil sa pamamaraan ng solar, tinanong ko rito, kayang i-provide ng solar yung kuryente sa buong magdamag. Gumagamit kayo ng electric fan, gumagamit wala sa gabal. Nanonood sila ng television, nandito sila. Nasa ating mga tao na lang po. Dahil in the beginning, panahon pa ng Israelita, na inilabas ng ama sa Ehipto, puro reklamo na. Diba? Puro reklamo. Noong nasa Ehipto sila, more than 400 years silang nasa Ehipto, sana raw makalaya sila sa kamay ng mga Ehipto. Narinig sila ng ama. Gumawa ng paraan ng ama, ginamit niya ang isang lingkod na kinikilala Moises at saka yung kapatid ni Moises na si Aaron para makipag-usap sa isang hari na palabasin sa Ehipto ang mga Israelita. Pero yung inilabas ng mga Israelita, sinisisi pa yung naglabas sa kanila. Yan ang mga tao, ang tawag po dyan, asa. Kita niya, bakit asa? Ama, bigyan niyo po kami ng kakanin araw-araw. Diba? Kaya gusto nila paggising nila sa umaga, kakain na lang. Nung araw po, ganun ang ama. Pero ngayon, gagawa tayo para kumain.
Kaya kung ang banal na salita ay totoo po ang sinasabi noong unang panahon, totoo rin ang sinasabi ngayon bagong panahon. Pareho pong totoo. Kaya po, yung totoo noon, para noon. Yung totoo ngayon, para ngayon. Kasi ang nangyayari po, ang katwiran na mga masyadong nagmamarunong sa ibabaw ng lupa, mga ngaral na nagmamarunong, kung ano sinabi ng Ama noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang dapat. Di ba? Kung totoo na yun pa rin po ang dapat, bakit nagsalita ang Ama? No? Na? Moises, magtatayo ako ng isang propetang katulad mo. Siya ang minamahal kong anak. Siya ang iyong pakinggan o sundin. Di po pa? Ipinangaral din ni Moises yan sa mga Israelita. Kaya lang, nung natapos na nga ang panahon ni Moises, bumilang pa ng mahigit 3,000 taon bago dumating ang anak. Nakalimutan. Kaya mga minamahal kong kapatid, paalala lang po. Paalala. Maging tapos na kay Moises, para hindi makalimutan, nagpaalala ang Ama sa bundok ng mga Olibo. Nang pumanik ang Panginoong Hesus na ating Diyos, isinama niya si Pedro, si Juan, at si Santiago. Pagdating sa taas, nakita nila kausap ng ating Panginoong Hesus si Moises at si Elias. Nagtatago sila. Pero nung natapos ang pag-uusap, nung lumalapit na po ang yung tatlo, nagsalita. Si Pedro, Guro, dumito muna tayo. Gagawa kami ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Elias, isa kay Moises. O kahit ano doon, isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Bumaba ang ulap. Muling nagsalita ang Ama. Nung panahon 3,000 taon nakakaraan, nagsalita. Ngayon nagsalita. Narinig ng bago. Pedro, Juan, Santiago. Ito ang minamahal kong anak. Siya ang inyong sundin o pakinggan. Hindi man po exact na ganun ang salita, yun po ang nilalaman. Nung nawala na po yung ulap, nakita nila, nag-iisa si Jesus. Sino yung minamahal niyang anak? Diba? Siyempre, naiwan. Ngayon, bakit hanggang ngayon, sa araw-araw kong pananalita, bakit Exodus, Isaiah, Jeremiah, Deuteronomio, no, Roma, maraming talatang binabanggit. No? Kung ayaw nyo pakinggan ang ating Panginoon Diyos na si Jesucristo, hindi nyo pinapakinggan ang salita
ng Ama. Mapagpalang araw po. Yun lang po. Hindi po tayo pwede magbatuhan ng mga salita. No? Isa lang po, kung naniniwala tayo sa Ama, pakinggan natin ang Ama kasi kaya niya sinabing, ito minamahal kong anak, siyang inyong pakinggan kasi ang sasabihin ng anak, yun ang salita ng Ama. At ang gagawin ng anak, yun ang layunin ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon, mapagpalang hapon, pagpalain po kaya lahat. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Makinig po tayo, no, sa kanyang mga banal na utos. Sundin natin ang kanyang utos. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen, Amen, Amen.